Yun, good morning po sa ating lahat. Ako po ay excited to share the Word of God. Sana kayo din. No? So kung gaano ako ka excited to share the Word of God, ay sana po matapatan ninyo at huwag kayong makatulog. No? Yan po ang yung pinaka-problema ng ibang mga preacher. Yung nakikita po yung mga tao na medyo napipikit na yan. So sana po ay tayo po ay makinig ng mabuti dahil malay po natin ang mensahe ngayong umagang ito ay para po sa atin or sa inyo talaga. And kayo po ay mabless, no? Hindi lang tayo basta nag-aaral ng salita ng Diyos dito na basta matutunan lang natin sa ating mga isipan o sa ating utak, no? Pero ito ay talagang maging totoo sa buhay sa buhay natin. And 'yun ang gusto ng ating Panginoon, na yung kanyang mga salita ay talagang mag-penetrate sa ating mga puso. So good morning po ulit sa ating lahat, and diyan po sa mga nasa online Facebook Live ay tayo rin po ay napapakinggan. Yan. Medyo rin po tayo sa ibang bansa rin po na napapakinggan din po tayo kasi all around ang Facebook. And gusto ko lang pong batiin muna ang mga patuloy na sumusubaybay ngayong umaga. Sila Ate Rowena Buanda, sila Ate Vicky, sila Ate Tess, sila Ate Joy Vega, sila Ate Sinta, sila Irene, yan, hello sa inyo, sila Ate Tessie, sila Ate Nati, Mary, Regino, Alicia Lacerna, si Ate Ching Begerano, and si Mary Ann Buanda. Yon, good morning sa inyo. And hopefully, no, kayo ay hindi lang basta nandyan or may baka ginagawa, pero sana samahan nyo kami hanggang sa dulo na makapag-focus kayo and makapakinig talaga, no, ng salita ng Diyos. So, okay, so are we ready to listen the Word of God? No? Amen? Isa nga pong amen dyan. Amen, yan. Woo! Talagang napakabuti ng ating Diyos dahil tayo ay malayang nakakapakinig ng kanyang salita. So, balikan lang po natin, no, yung I think third week ngayon, and yung mga nakaraang linggo, last 2 weeks, ay nag-aral tayo na sa pamamagitan ni Pastor Vic about Jesus as the light of the world. And we are on the second I am, no? I am statement ni Jesus na makita natin sa John 18:12. Sabi niya, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So yun yung second statement niya. Yung first statement niya, yung I am the bread of life. Yun. So, pinag-aralan natin yung second statement niya na yun. And he's proclaiming his absolute deity, that he is in fact God. No? Nakita natin na pinapakita na talaga na siya ay anak ng Diyos. He is God. And si John kasi, yung pinaka-theme nung kanyang gospel, ay gusto niya talaga ipakita na si Jesus ay Son of God, He's God. Hindi lang siya basta tao, He is also God. No? And, syempre, merong mga oppositions na andon, mga Pharisees, na parating nire-reject siya. And nakita natin na nandun pa rin sila sa darkness. So, pero we've learned na kung sino man yung mag-walk, lumakad sa light ni Jesus, no? If we come to Him
if we believe in Him and follow Him, we will see His presence, yung presensya ng ating Panginoon sa ating buhay, guiding us and protecting us. And last week nga, yung pinag-aralan natin yung second part noong I am the light of the world. So, pinakita doon na yung truth na pinoproclaim na si Jesus ay yung great I am. No? Great I am, the God eternal, and the Messiah, the Savior. Messiah, Savior. And yun yung naman hinihintay nila, di ba? Yung may magligtas sa kanila. Naghihintay sila ng isang Messiah. Pero, yung mga Pharisees calls him out about his witness and his testimonies ay hindi totoo. Sabi niya, yung sinasabi mo, naku, di namin paniniwalaan yan. Because, they just don't want to believe. Ayaw talaga nilang maniwala eh. And alam naman natin yung mga hindi naniniwala ay nananatili pa rin sa darkness, sa kadiliman. And we also learned that tayo mismo, mga tao, we are still sinners and we cannot be saved from our sins. Di natin kayang isalba yung sarili natin. Pero ang good news niyan, if we believe in Jesus, indeed, tayo ay maliligtas. Si Jesus ang ating Messiah, ang ating Savior. Kaya, ang pinaka-reflection ko dito nung nakaraan is, huwag tayong maging katulad ng mga Pharisees, no? Na sobrang tigas ng puso nila, no? May pusong bato ata itong mga Pharisees, na kahit anong explain ni Jesus, yung puso nila ay patuloy na matigas or patuloy silang bulag sa katotohanan. E naniniwala lang sila sa kung anong gusto nilang paniwalaan. And in the end of the discussion ni Jesus and yung Pharisees, nakita natin yung mga crowd, no? Meron namang naniwala. Sabi, they believe in Him. Sadly, yung mga Pharisees and yung mga religious group remain in their unbelief. Patuloy silang hindi naniwala. Pero dun sa pagpipreach ni Jesus doon sa lugar na yon, okay, sa Jerusalem, may mga naniwala. Doon natapos yung passage natin last week. So ngayong umaga, ipagpapatuloy natin ang serye ng ito yung mga last days na ni Jesus, no? So makita natin dito kung paano na yung buhay ni Jesus na kinakausap niya yung mga tao doon sa Jerusalem, kung paano niya abutin yung mga tao doon, kung paano siya makipag-usap doon sa mga Hudyo, lalo na doon sa mga Pharisees. So ngayong umaga, let's open our Bibles, or kung wala kayong mga Bible, meron naman tayong screen para tingnan natin and basahin. Ito ay matatagpuan natin sa John 8:31 to 47. Yan. So sa John 8:31 to 47. So nasa John pa din tayo. So tayo po lahat ay magsitayo. And habang binabasa po natin ito ay damihin natin yung pag-uusap ni Jesus at ng mga Pharisees. Makita natin yung conversation nila. So sa John 8:31 to 47, sabi doon, so Jesus said to the Jews who had believed in Him, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. They answered him, we are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is that you say you will become free? And Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who practices sin
is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever. The Son remains forever. So if the Son sets you free, you will free. You will be free indeed. I know that you are offspring of Abraham, yet you seek to kill me because my word finds no place in you. I speak of what I have seen with my father, and you do what you have heard from your father. And they answered him, Abraham is our father. And Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would be doing the works Abraham did. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. This is not what Abraham did. You are doing the works your father did. They said to him, we were not born of sexual immorality. We have one Father, even God. And Jesus said to them, even God were your Father, you would love me. For I came from God, and I am here. I came not of my own accord, but He sent me. Why do you understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word. You are of your father, the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. But because I tell the truth, you do not believe me. Which one of you convicts me of sin? If I tell the truth, why do you not believe me? Whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito. Salamat, Lord, sa presensya, Lord, na nararamdaman po namin ngayon. And gusto po namin, Panginoon, na habang kami po ay nag-aaral ng inyo pong mga salita, Lord, buksan niyo po ang aming mga puso, isipan, mga tenga, Lord, para, Panginoon, matanggap namin ng lubusan at maintindihan, Lord, ang inyo pong mga salita. Give us, Lord, the wisdom, Lord, to know what you really want na matutunan po namin and makita, Lord, namin kayo, Panginoon. Yung inyo pong character, Lord, ang isang Diyos, Panginoon, ang isang tagapagligtas, Panginoon. We ask for your Holy Spirit, Lord, to be with us hanggang matapos ang service sa ito, Panginoon. Kayo nawa ang maghari, Panginoon, at kung ano man yung mapapakinggan, Lord, namin, ito ay masa puso namin, Lord, at ma-apply, Lord, namin sa aming mga buhay. Kayo po ang madakila, mapasalamatan, at mataas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na po sa ating mga favorite seats. Yan. So yung mga children, sila naman po ay mag-aaral ng salita ng Diyos base sa kanilang sa kanilang edad. Okay. So muli samahan niyo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, meron muna akong tanong, okay? So, ang tanong ko po ay halimbawa ay hindi po tayo close. No? Hindi niyo ako kilala as Jello Guevara. Okay? And first time niyo pong umattend dito sa church na to. Okay? And nilapitan kita and tinanong kita, sino sa palagay mo sa loob ng church na to ang tatay ko, ang father ko?
Yan. Hindi mo kilala na father ko, kunyari si Papa. So, anong una mong gagawin? No? Paano mo ma-determine kung talaga ang tatay ko dito sa church na to? Ay, si Mama. Ayun. Hahanap daw ng kamukha ko. Yeah. Mukha. Okay? May iba ba bang sagot? Ha? May iba bang sagot? Hahanap daw siya ng kamukha. Si Ate Cindy. Ipagtatanong. Yan, mautak kung hindi niya alam, okay, no? Magtatanong, sino bang tatay? Okay. Pwede. Okay. Sino pa? Ay, si Kuya Jerry. Madalas kong okay. So, titingnan muna ni Kuya Jerry kung sino yung mga kakausapin ko, no? Baka yun yung ka-close ko or siya yung father ko. Yan, pwede rin, no? Nasa, medyo social, aspect. Ate Alice. Boses, no? Ay, grabe. The Voice. Kunyari, ganito yung boses ko, no? Tapos nagsalita bigla yung parang no? Kaboses, no? Okay, so hindi lang sa physical aspect, kundi pati dun sa no? Boses. Pwede. Good. Yan. So, baka meron pa humabol? Last one? Okay. So, lahat yun, tama, possible answers. Pwedeng kamukha, pwedeng medyo pareha sila ng pananamit. No? Minsan, kung ano yung medyo nakapolo yung medyo nakapolo rin yung anak niya. No? Minsan, parating naka-slacks yung naka-slacks din yung anak niya. Pwede yun. And minsan pareha silang ng ngiti. No? Nung guwapong ngiti, yan, pareha silang And pareha sila yun nga, nabanggit ni Ate Alice, pareha sila ng boses. No? So, pero nakita natin, no, medyo mostly it's a physical attributes. No? Yung iba mahihirapan siguro kapag yung anak hindi nagmana sa tatay niya. Di ba? Tatay lang kasi, di ba? Paano kung yung anak nagmana sa nanay pala? So, sabi nila, si Papa daw ay kamukha ko. Tama ba? Kamukha ko ba si Papa? May isa ditong kapitbahay dati namin na hindi ko napatatan kung sino yung pangalan. Ang tawag sa amin dati nun is Dos Duardos. Wala na yata siya dito or baka na maalam na siguro. Dos Duardos. Eduardo kasi, tsaka parang Guevara, pinagsama niya, parang Dos. Yan. So, hawig, parang magkamukha. And kapag hindi natin masyado namang kilala, yung physical, yung talagang titignan natin. Pero what if kilala natin? No? Balik na rin natin. Kilala naman natin. Ano yung pwede nating, halimbawa, close na natin sila. Makikita na natin yung pagkakaparehas nila. Hindi na mostly sa physical attributes, kundi sa mga hobbies siguro, sa mga ginagawa niya. For example, yung pagluluto. Magaling magluto, mukhang magaling din magluto yung anak. And pareha sila ng mga hilig, no? Mahilig sa basketball. Yeah, so medyo nagiging closer na yung pagkakaparehas. And minsan parehas sila mag-isip. Humihingi ng idea, parehas mag-isip. Sa ugali. And yun yung hindi tama, Ate Alice. So, hindi na more on physical, more on sa inner being, pag-uugali. Yeah. So, how about sa ating Diyos na spiritual Father? Yan. Paano natin malalaman na tayo ay anak ng ating spiritual Father? Pwedeng sabihin natin na anak yan ng Diyos, ng
ni Jesus or ng the Father kasi mahaba yung buhok niya. Kasi mahaba yung bigote niya, yung balbas niya, parati siya nakaputi, ganun ba? Okay. May dala siya parating Bible, tapos parating nakaganit. Ay, nakaganit. Tapos malumani magsalita, yan. So, parating nakaputi, yan, ganun ba? So, yan, anak yan ng Diyos. Yan. So parang diba, kasi ang ating spiritual father, hindi natin, yung nabubuhay naman siya, hindi naman natin siya nakita nung nabuhay siya nung 2,000 years ago. So, paano natin masasabi na ako or yan ay anak ng Diyos? So, hindi physical. No? Hindi physical yung pwede nating sabihin. So, makita natin dito na natin ngayong umagang ito, yung question na sa binasa natin kanina, ito yung question. Paano tayo makakatiyak na tayo yung mga anak nga ng Diyos at mananatiling mga anak ng Diyos? Yun. Paano tayo makakatiyak? Paano nga ba tayo mga anak ako ng Diyos? Pero hindi ko naman siya kamukha. So, anong gagawin ko? And ito pa isa pang tanong. What is our claim? Parang medyo hawig lang yung tanong ko kanina. What is our claim that we truly belong to God? No? Wrong spelling, no? So, medyo, okay, sorry. So, ko-correct ko na lang mamaya. Baka sa replay mabago. Baka sa replay, no? So, what is our claim that we truly belong to God? Sorry kasi medyo napuyat na ako dyan. Okay. Okay, so may response ako sa heaven. Okay, so yun. So tingnan natin ngayon, no, ang ating base sa mga binasa natin kanina. So, sabi sa verse 31, yan. So, Jesus said to the Jews who had believed in Him. So, kanina sabi ko nga na bago natapos yung scripture nung nakaraan, marami ring naniwala sa ating Panginoon dun sa kanyang pagpipreach about He is the light of the world. And hinighlight ko yung believe dito. Because sabi dito sa na-research ko, because yung iba daw diyan, parang hindi naman daw talaga, they seem to believe. Because nakita natin dun sa mga previous chapters na si Jesus nangangaral siya, pero sabi doon may mga naniwala, pero eventually ano nangyari? No? They claim to be disciples, but when Jesus' teachings became difficult, yun, nakarinig na sila ng mga salita ni Jesus na medyo naging uncomfortable na sila. Hindi na sila, ano ba itong sila? Jesus, parang hindi na yata to para sa akin. Nahirapan na ako. Anong ginawa nila? They left Him. Kaya di ba nung natandaan niyo yung preaching ko na maraming tumalikod sa ating Panginoon because of His preaching. Maraming mga sumunod Mga miracles niya, nagpagaling siya, dumami mga fans niya. No? Sabi na, disciples ako, tagasunod ako ni Jesus. Pero eventually, nung nangangaral na siya, natatamaan yung kanilang mga personal na mga ego, mga nila, they left. And they left. And sabi sa Matthew 7:21, pero hindi ko na nilagay dyan, sabi, not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of the Father who is in heaven will enter.
So, hindi lahat ng nagsasabi na disciple ako, si Jesus ang Lord ko. Hindi lahat yan ay nagtunay na nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoon. Doon lang sa mga sumusunod sa kanyang kalooban. And yung believe na yan, even Satan believe God. Even the demons believe. And they tremble. No? Nanginginig pa sila. Sabi sa James 2:19. So, etong believe na to, medyo hindi natin alam, baka hindi pa ito yung talagang unay na talagang nananampalataya kami, Lord. Talagang sa iyo kami. No? O, kaya niya nasabi itong sa next verse, sa verse 31, if you abide in my word, you are truly my disciples. So medyo baka nag-nosebleed tayo, baka hindi natin alam ang word abide. Yeah. What is abide? So sabi doon sa na-research ko, Greek terminology, sabi dito, meno. Abide, meno. Sabi dito, to remain, to hold, to stay, to continue, not depart, and pwede rin sabihin to endure. Yan, ang dami palang parang ibig sabihin ng abide. So pwede na sabihin, if you remain in my word, you are truly my disciples. If you hold into my word, if you stay, continue. So yung word dyan, okay, wala pa silang New Testament dati na, basahin natin yung word ni God. Not unlike na ngayon, meron tayong Old Testament, New Testament. Meron pa silang Old Testament. Pero yung New Testament, naglalakad pa. Nandun pa sa kasama nila yung New Testament. So if you abide in my word, siya yun. Habang nagsasalita siya, okay, you remain in my word. Makinig kayo sa akin. You stay, you continue. Not unlike dun sa mga na umalis sila. And ito yung tipong pwede mong sabihin sa sa mga may nililigawan, no? Yung word na abide. Baka matalinuhan sa inyo, no? I want to abide in you. Yeah. So medyo meron na tayong tips, no? Abide. And sabi pa rin dito, the word abide means to remain faithful. Yan. Hindi lang to remain, pero faithful pa. To reside or await. Sabi dun sa na-research ko po, yung in the Bible, yung paggamit ng salitang abide is to rely on the Lord in every aspect of one's life. So merong reliance, merong parang, Lord, sa'yo lang ako, or parating akong sa'yo. No? So, abiding is about being in a place where one remains close, where a relationship is sustained, and there can be an element of waiting. Meron ding paghihintay. So, maghihintay ako, Lord, tagal. Maghihintay ako, Lord, kahit gaano pa yan na katagal or kung gaano pa yan kahirap, Lord, sa'yo lang ako. And etong ating panahon ngayon, sa ating panahon ngayon, yung word na abide, since meron na tayong mga word, yung Bible natin. Okay. Ito raw yung we actively choose to do it daily. Na araw-araw tayong nagbabasa ng salita niya. We continuously read His word. Kahit gaano pa tayo ka-busy,
dami nating ginagawa. Sabi na ilang beses ko na nabasa, no, yung word. Alam ko na lahat yan. Okay? So, feel nila, hindi na nila kailangan yung word. So, kailangan tayong mag-abide sa word ni Lord. And sabi doon, many believe in Him. So, si Jesus, nag-take advantage na siya dito. Na nakita niyo yung mga tao na baka hindi na maniwala ulit sa Kanya. Nag-take advantage siya na merong continuity dun sa faith na naitatanim sa kanila. Yung, kaya na sinabi dito, if you abide in my word, you are truly my disciples. So gusto niyang magkaroon ng continuity, no, dun sa paniniwala na meron sila. So ang tanong, ito yung tanong. Ang tanong, sinong sasabi dito na siya ay isang disciple? I am a disciple of Jesus. Sinasabi mong Christian ka, anak ako ni Lord. So, nakakarinig ka na ng salita ng Diyos na may tamaan yung ating paniniwala, yung ating ego. Okay? Marataman yung pagkatao mo. May pinilit si pastor na mukhang ako yata yung pinatatamaan ni pastor. So, ano mo pinatatamaan, no? Magpapatuloy pa kaya tayo? Are we going to continue listening to the Word of God? Are we going to abide still in the Word of God? That is why maraming tumalikod because ang daming nakamaan. And may mga teachings siya na mahirap sundin. So sabi sa verse 32, okay, if you abide in my word, you are truly my disciple. And ano yung mangyayari daw? And, ito yung bonus, and you will know the truth, and the truth will set you free. Ayan. So madalas nating narinig dito na the truth will set you free. Pero ito pala yung pinaka parang original niya, no? Context niya. Na kapag nalaman natin yung word ni God, tayo ay nagbasa ng Bible or nakinig tayo sa mga salita niya, malalaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay siyang magpapalaya sa atin. Wow. Alam niyo po ba yung dun sa verses na to, binilang ko kung ilan yung word na truth, truly, at ang nabilang ko po dito ay 10 times inulit yung word na truly, truth. Yan. 7 times yung truth, and truly, tapos may truly pa. May dalawang truth. As in, ibig sabihin, very true talaga. Tamang-tama. So, ibig sabihin, yun yung talagang binibigyan ng emphasis dito na yung katotohanan ang gustong iparating ng ating Panginoon sa mga context na to. And naalala ko about sa mga truth, no? So, magkwento lang po ako sandali na merong nanay, tatay at anak. Sabi nung anak, Mom, I know the truth. Alam ko ang katotohanan. Sabi nung nanay, ha? Eto 500. Huwag kang maingay sa daddy mo. Mom, I know the truth. Sabi nung mom, ha? 500. Huwag kang maingay sa tatay mo. Sabi ng anak, pumunta siya sa tatay niya, Dad, I know the truth. Ha?
1,000. Lumaki. Huwag kang maingay sa nanay mo. Yan. Magkano na siya? 1.5. Okay. Hindi pa na kontento sa 1.5 yung anak. Medyo bibili ata ng something. Voltes 5. Okay? So, sabi niya, okay to Subukan ko nga kay Inday, kay Yaya. Parating nadadamay si Yaya dito. Sabi niya, makikita ko kay Inday Nakakasweldo lang Inday, or Yaya, I know the truth. Sabi nung Yaya, naiyak siya. Sa wakas, yakapin kita, anak. Oh no. Niyakap niya yung bata. Tinawag niyang anak. So, sino sa tingin niyo dito ang nagkaroon ng tunay na kalayaan? Sa storya, no? So, yung nagsabi ng totoo at hindi pa nakapagbayad. No? So, si Yaya ang talagang nagsabi ng totoo. Grabe talaga si Yaya. Okay, so, makita natin dito na minsan, no? Para mako-over up yung truth, no? Meron tayong ginagawang hindi maganda or hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So kahit na 30 years of ministry na siya dito doon sa na nilagi niya noon sa kanyang lugar. Okay, 30 years of his life, of his ministry. Still yung mga tao hindi pa rin nagtiwala o naniwala or they don't believe in him na kailangan nila na masave, na sila ay pala yung mga sinners. They are yung hearts sila, they were hardened. Kaya gustong ituro ni Jesus sa kanila na He is the light of the world and the light reveals the truth. And God wants us to know the truth. The truth shall set you free. So, kung may free, okay, kailangan ng freedom, ibig sabihin pala may pagkakakulong. No? Merong pwedeng makulong. So, ito ba yung literal na nakulong sa selda? Na kapag tayo ay nagbasa ng Bible, tayo ay nag-abide sa kanyang word, papalayain tayo agad. Pwede, no? Mabait tayo because of His grace. Pero ito ba yung literal na sinasabi dito na papalayain tayo? Okay. The truth will set you free. So, minsan, we are parang nakakulong tayo na hindi natin aware. Hindi tayo aware. Okay. So, kaya nga Jesus wants to reveal us kung ano yung totoo, kung saan tayo mapapalaya. So, freedom will only happen if we abide in His Word and continue to follow Christ. And that's my first point. Wala nang iba. Wala nang ibang word, kundi we must abide in His Word. If you are truly a disciple, kung sinasabi mong anak ka ng Diyos, okay, you will abide in His Word. Pag gusto natin makarinig ng chismis, di natin titigilan yung tao, no? Sasamahan natin siya parate. Makuha lang natin yung chismis. Dapat ganun din tayo, no? Na maging clingy din tayo sa katotohanan, hindi sa fake news. No? Baka mas marami pa tayong alam na chismis kaysa sa salita ng Diyos. So, ganun din, no? Na dapat din tayo maging clingy. So, yung clingy po, parang Gen Z word yan. Na parati kang nakakasubit dun sa tao, na parati mo siya sinasamahan. Dapat kung sobrang clingy natin sa mga asawa natin, sa mga jowa natin, sa mga
kaibigan natin, sa ating work, sa ating social media, sa paglalaro natin ng ML. Dapat mas clingy tayo sa salita ng Diyos. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, okay, priority mo ang salita ng Diyos. Sasabi mo, anak eh, if you are really my disciple, abide in His Word. Okay? At doon mo malalaman yung katotohanan na matagal mo na palang hinahanap sa buhay mo. Wala kay Marites ang katotohanan, mga kapatid. Wala kay Marites. Pwedeng maging fake news yan. Those who truly belong to Christ will abide in His Word, and if you do this, you will know the truth. Okay. So, this is my first point. Don't forget this. Abide in His Word, because you will know the truth, and the truth will set you free. Verse 33, sabi dito, they answered him. Ito na, sinagot na. We are offspring of Abraham, and have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free? Yan. Ito na yung sagot ng mga offended na mga teachers of the law, yung mga Pharisees. When they hear this na, yung, di ba, mapapalaya. Saan kami mapapalaya? Eh, sabi nila, we are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. So, tingnan natin, sino ba si Abraham? Kilala niyo ba si Abraham? Siya yung naghati noong Red Sea. Ay. Moses pala, no? So si Abraham, siya yung father of all nation. Father of all nation, father of faith, kung saan nang galing yung lahi ng buong sangkatauhan. Halos lahat ng lahi. Israelites, yung mga Jews, and even yung lahi kung saan nanggaling si Jesus. And grabe yung faith ni Abraham. Sabi dito, we are offspring of Abraham. Umabot na sa kanila yung lahi ni Abraham. And alam niyo po ba yung nagkaroon ng covenant kasi, no? Between Jesus and Abraham na meron silang usapan na, I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless you. Those who will bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Grabe yung, yung covenant niya na, I will make you into a great nation. Kaya siguro itong mga Pharisees na to, talagang sobrang claim sila na we are offspring of Abraham. Kasi sa kanila, yung lineage or yung lahi kung saan ka nang galing, very important sa mga Jews. Saan ka galing? Anong lahi ka? Lahi ka ba ni Abraham? So dati usapan nila lahi, no? Saan ka lahi? Pero ngayon, no, saan ka pinaglihi, no? Saan ka pinaglihi, hindi na lahi yung pinag-usapan. Saan ka pinaglihi? So, ngayon, meron dito rin na hinighlight ko. And have never been enslaved to anyone. Medyo merong dito ata. Medyo may parang out of context dito sa sinasabi nila. Totoo ba na they have never been enslaved to anyone? So sabi dito sa commentary na nabasa ko po, ito yung isang quick statement daw na nagawa nila because of their pride. No? In other words, particular Jews in the account that are made to seem proud and foolish that straight away na very obvious naman, no? Gusto nilang talagang may masabi lang para i-cut si Jesus doon sa sinasabi niya. So, sabi nila parang,
Ano sinasabi mong set free, set free? Galing kami sa lahi ni Abraham. Kabilang kami sa mga piniling great nation. No? We are God's chosen people. Why do we need to be free? And then dito sa never been enslaved to anyone, makita natin dun sa next verse. Sa Genesis 15, 12, 13. Ito, nakipag-usap si Jesus, no? Ay si God, si God the Father, sa panaginip na sa isang covenant din na gagawin niya kay Abraham. As the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Then the Lord said to him, "Know for a certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and that they will be enslaved and mistreated there." Ang nagsasalita na ito, ang Diyos Ama. Sabi niya, 400 years na magkakaroon ng may enslave yung, and mamimistreat yung mga descendants. And kilala niyo po ba kung sino mga to? May hula po kayo? No, na enslave. Ito yung mga Egyptian. Yung sa mga Egyptians, yung in-enslave nila yung mga Israelites. So nangyari po yan sa pamamagitan ng panaginip. So sinasabi niya, we are not being enslaved by anyone. Pero very obvious na yung bondage sa Egypt, yung oppression sa mga judges, captivity sa Babylon, and even dun sa time nila, Romans, sa mga Rome, na naghihintay pa sila ng isang Messiah. Parang nakalimot ata sila. No, they are still slaves. No? They are still slaves. And ang reflection ko dito is, minsan, kapag tayo nakakarinig ng truth, umiiral din yung pride natin. No? Na minsan nakakaroon tayo ng amnesia. Amnesia sa katotohanan, tulad na nangyari dito sa mga religious leaders na to. Na pinagmamayabang nila na sila ay offspring ng galing kay Abraham. Pero hindi yun yung basihan. Sa time natin, lumaki tayo sa Christian family. Lahat ng ginagawa natin tama. Wala akong tinatapakan na tao. No? In other words, I don't need to be free. Lalo na sa mga unbelievers. No? Hindi ko kailangan maligtas. That's the worst part. Hindi ko kailangang maligtas. Pride blinds the truth and freedom Jesus is offering. Maaring truth yan sa'yo, pero sa akin, ayaw ko. Ayaw ko yung sinasabi mo. No way. No way, Jesus. We don't need to be free from anyone. So talagang hardening hearts nila. And sa next verse 34 to 38, sabi doon, sinagot sila ni Jesus. Ito yung sinasabi kong truly, truly, ibig sabihin, very true. Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. Ito na medyo inuunti-unti na sila ni Jesus. Saan ba kami slave? The slave does not remain in the house forever. The son remains forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. So kanina nakita natin na yung sinasabi ni Jesus na kapag kayo ay nag-abide sa word ko, you will know the truth and the truth will set you free. So ngayon, if the Son sets you free, you will be free indeed. Because the Word and the Son ay iisa lang. Both, paniwalaan mo sila. Yung salita naniniwala, hindi ka pwedeng maniwala sa salita pero hindi ka naniniwala sa Son. Parehas. Because Jesus is the living Word.
of God. And pinakita na ni Jesus dito na saan tayo nakakulong. Nakakulong tayo sa kasalanan. Who practices sins. Yung practices dito po ay parang habitual na. Parating ginagawa. Yung kasalanan na parang hindi na maalis sa atin. Kaya sabi, slave to sin. So tanong po, may naisip po ba tayong mga kasalanan na natin na we think that we are enslaved? We think na hindi pa tayo napapalaya. And nananatili pa rin tayo doon na ginagawa yung mga bagay na yun. Lahat po tayo dumaan sa ganyan. Even ako po, even mga pastor, even sa pinaka-religious na mga tao, lahat po tayo ay slave to sin. We are slave. Magmula pa nung pinangatak tayo, meron na tayong born na tayo na nagkakasala tayo. We are slave to sin. Pero may good news po tayo. Sabi dito, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Si Jesus, yung Son, ang siya magpapalaya sa atin. So binigyan na ito ng example, ng parang description na, the slave does not remain in the house forever. The son remains forever. So ano pong kahulugan nun? So ang slave po kasi, no, parang nagkaroon siya ng distinction between the slave and the actual son. Nakita natin dito, son and slave. And Jesus is saying here na maaring nasa loob tayo ng house or ng church, or nasa kingdom tayo ni God, pero hindi naman tayo totoong sumusunod sa Kanya. Hindi naman tayo totoong mga nananampalataya sa ating Panginoon. Hindi raw po tayo totoong kabilang sa pamilya ng Panginoon. And like the slaves, sooner or later, malalaman natin na parang, nasa na ako? Parang outcast na ako. Dito ba talaga ako? Kabilang ba talaga ako sa family ni God? And pag sinasabi niyong nasa Christian family kayo, nasa Christian group, pero namumuhay pa rin kayo sa kasalanan, hindi kayo spiritually part of God's family. That's the hard truth. That's the hard truth, mga kapatid. And sabi sa verse 38, I speak of what I have seen with my father, and you do what you have heard from your father. Ako yung nakita ko, sabi ni Jesus, nakita ko sa aking father, yung ginagawa ko yung will ng ating Panginoon, nung aking ama, and you also do kung ano yung ginagawa ng inyong ama. Kita nyo, father, capital letter, and yung father doon is small letter. Makita natin mamaya is sino ba talaga yung father na tinutukoy dito ni Jesus, yung father nila. Okay. So if ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon, same with us. If we do the will of God, ginagawa niyo yung mga naririnig niyo sa ating Ama or dito sa preaching or any na mga sa small groups natin, kayo ay mga talagang tagasunod ni Kristo. Sabi nga, kung sino lang yung sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. And if you claim that you are Christians, ginagawa mo ba ang kanyang kalooban? Minsan napakinggan mo na si pastor na tinuro niya to, na tinuro na ni Kuya Jello, ni Kuya Jason, yung mga leaders natin sa small group. Tinuro na niya. Pero nagpatuloy pa rin tayo na hindi sundin. Tinuro na honor your father and mother.
Pagdating mo sa bahay ninyo, kung mautusan ng mga magulang ninyo, sinisigawan ninyo. Bawal uminom, tagay lang. Marami tayong napapakinggan dito sa loob ng church, kung saan sang mga platforms. Pero hanggang doon na lang ba yun? Sabi dito, if you do the will of the Lord, isa kang tunay na kapamilya, kaanib. Kasi ang slave, hindi siya totoong kadugo, parang inutusan lang siya doon. Pwede siyang paalisin kahit anong oras. Pero kapag kabilang ka sa pamilya, forever, andun ka. Forever, pamilya ka. Kaya pala may kapamilya forever. Kapamilya forever. Ay, nako. So, nagkaroon ng distinction between slaves and son. Okay. So, kung ikaw ay anak kay Kristo, ikaw ay anak ng Diyos, kaso meron tayong problema sa pakikipaglaban natin sa kasalanan. Sa pagtugon natin sa mga suffering sa buhay, yan, dumarating yan sa atin, di ba? Hindi natin maiwasan. Namumuhay pa rin tayo na para bang hindi tayo anak ng anak ng Diyos. No? Kundi parang alipin pa rin tayo. You claim, parisan pa tayo dito sa church na we claim the victory, God is able. Tapos pag dumating na yung problema, we are like slaves. Na parang, ano nang gagawin ko? Bagsak na tayo agad. Because we don't abide. We don't abide in God. So ang kasinungalingan po ay we cannot control. Kahit anong tago natin sa kasalanan natin, we cannot cover up. The light of God will show it. Marireveal lahat yan. And the truth is, yung ating kasalanan ay magkakaroon ng consequence. May consequence yung mga ginagawa natin, kapatid. And ayaw natin mangyari yon. Nasa bandang huli ay mapunta tayo sa impyerno. But those who remain in the family of God or faithful to God will remain in the house of the Lord forever. So my second point, ito po. Ang second point ko po ay allow Him to set you free. So pwede ba nating ipakita yon? Allow Jesus to set us free. Yung mga Pharisees, sarado sila. Sarado. They don't allow Jesus. Kahit ano sabi ni Jesus, sarado sila. They don't allow. That's my second point. Allow Him to set us free. So paano nga ba maliligtas ang taong ayaw magpaligtas? So parang ito yan bigyan ko example. Sa pamilya, okay? Parang yung relationship ng anak sa mga magulang, kapag sarado yung anak sa mga magulang, hindi sila nag-uusap, or parang nagiging tenant na lang yung anak dun sa bahay nila. There's no connection at all. Yung anak, ayaw niyang i-allow yung sarili niya to open up sa mga magulang niya. And ano nangyayari? Pangit yung nagiging relationship nila. So, ganun ba tayo mga kabataan or mga magulang? Minsan, hindi tayo nagiging open sa mga anak natin. And sometimes, ganito yung nangyari sa atin sa Lord. We don't allow Him na pumasok sa buhay natin. We don't allow Him na mapalaya tayo sa mga kasalanan natin. That's why, wala nangyayari. Wala nangyayari. And
Gusto mong maranasan ang pagiging tatay ng ating Panginoon? Tanggapin mo siya ng buong puso at bigyan mo siya ng malaking puwang dyan sa puso mo. The reason the Pharisees is yung kanilang sobrang harden yung heart nila because they are close. Harden yung heart sila. Ang isip lang nila, patayin si Jesus. So, tandaan natin to. Una, let's abide in His Word. And secondly, allow Him to set you free. And in the next verse, okay, sabi dito sa Romans 6:15 to 16, what then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? By no means. Don't you know that when you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey? Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. And sabi sa next, but thanks be to God. Though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of the teaching that has now claimed your allegiance. You have been set free from sin and have come and have become slaves to righteousness. See? Is that a good news? Diba? Napakaganda nun, diba? Na we are slaves to sin. We are in the bondage of sin. Pero thanks be to God na inilipat niya yung tayo from slavery to sin to slavery to slaves of righteousness. So He paid the debt of our sins in order for us to be free. So we must allow God, we must allow Him to do so. And sabi sa Romans 8:14 to 16, okay, ito. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Pumasok na yung Spirit of God. Pansin nyo? The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. So napansin nyo, pumasok si God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, the Spirit of God. Para bang yung pagliligtas sa atin ng Panginoon, sama-sama sila. Trinitarian. Hindi lang tayo ililigtas ng ating Panginoong Diyos Ama. Pinadala niya ang Diyos Anak, no? Na ito yung tinuturo natin. Tapos, after ni Jesus, meron pang led by the Spirit of God. Trinitarian yung pinagtutulong-tulungan nila talaga tayo na isave tayo mula sa kasalanan. Okay? Because yung Diablo po, hindi yan titigil. Para tayo'y ma-enslave sa ating mga kasalanan. Tayo ay makontrol niya. No? Ayaw niya na tayo ay bumalik sa ating Panginoon. Ayaw niya na nag-worship tayo. Ayaw niya nag-a-abide tayo sa Panginoon. That's why the power of God, Jesus, God the Father, God the Son, Holy Spirit, they are one, reaching us. So mahiya naman po tayo. Mahiya tayo na tayo, mga kasalanan tayo, tapos ayaw nating, okay, papasukin siya sa puso natin. Papasukin natin siya sa puso natin and makikita mo yung change na mangyayari sa'yo. Verse 39 to 41. Ito na, sinagot na.
Sumagot na ulit itong mga Pharisees. Sabi kanina, we are offspring of Abraham. Ngayon naman, Abraham is our father. Okay, kinlaim na nila na si Abraham. Kasi hindi nila alam, sino bang father ang tinutukoy ni Jesus? So Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would be doing the works Abraham did. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. This is not what Abraham did. You are doing the works your father did. So, they are not acting like Abraham daw, sabi ni Jesus. Kung anak nga kayo ni Abraham, bakit kayo ganyan? Si Abraham, father of faith. Sobra yung kabaitan niya. Siya yung, kumbaga, isa sa mga icon sa Bible. Pero, sabi dito, but now you seek to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. So meron parang murderous character to mga to. Ganun ba? Kine-question sila ni Jesus. This is not what Abraham did. You are doing the works your father did. And kung kayo yung mga anak ni Abraham, anong gagawin ninyo? May balak din ba kayong pag merong truth na parang opposing kayo? Or kayo yung mga Kristiyano na mangunguna sa katotohanan, nagagawa ng kabutihan. Kaya sabi ni Paul sa Ephesians 4:1-5, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Ito yung what it means to be a child of God. This is what it means to be an heir of His glory. Yung mga tagapagmana niya. Sabi sa Romans 8:17-18, now if we are children, then we are heirs, tagapagmana, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. And I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed to us. So, kung tayo ay tagapagmana ng ating Panginoon, handa rin dapat po tayo sa mga sufferings na kakaharapin po natin. Pero sabi dito, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory na ipapakita sa atin ng Panginoon. So for my third point, so ask yourself, are you living up in the name of a Christian, that you belong in the family of God? You may say it, but do you actually do it? So for my last point, act like Him. Katulad na sinabi niya sa mga na, bakit ganyan yung ginagawa ninyo? Parang hindi niyo ama si Abraham. Sinasabi niyong ama niyo si Abraham, pero bakit ganyan yung ugali ninyo? So, kung naniniwala tayo na tayo ay anak ng anak ng Diyos, we would also act like Him. Hindi porket nasa Christian family po tayo, automatic po, ugaling Christian na rin tayo. If you claim that God is your Father, okay, papapasukin mo siya sa buhay mo. And siya mismo ang magbabago sa'yo. Siya mismo yung gagawa niya sa'yo. Kung ano yung wangis niya, yun yung magagaya mo sa sarili mo.
So ask yourself, what is your life and your action say about you? And what is your life and action say about your Father? And verse 41, nilait nila in a form of this verse. Sabi nila, na-insulto na sila sa sinasabi ni Jesus. Ngayon, nag-below the belt na sila. We were not born as a result of sexual immorality. We have one Father, God. So kinlaim na rin nila na si God ang kanilang Father. Kanina, si Abraham, ngayon naman si God. And para mas lalo natin maintindihan, sabi sa ibang rendition, NIV, we are not illegitimate children. They protested. The only Father we have is God. Bakit kaya nila nasabi to? Because, diba, natandaan nyo, parang yung sa pag-usap nila nung doon sa Light of the World na parang kapag nakita nyo ako, parang nakita nyo rin ang Diyos, parang nakita nyo rin siya. Or, sabi dito yung, hindi pa kasi nila, sino ba yung tatay mo? Kapag nakita nyo ako, parang nyo rin siya nakita. So sa kanila kasi, yung, di ba, yung lineage is very important. So, kumbaga yung kanilang patatamaan nila yung kung saan nagmula si Jesus. Kasi di ba merong naging issue kung paano nabuntis si Mary. So, there is parang controversy na nangyari about that. And sabi dito, that is a result of sexual immorality. And that is below the belt. And sinasabi nila, hindi sila, si Jesus, you are not illegitimate children. Sinasabi mo, hindi kami mga anak ng Diyos. Pero ito, ano to? May sexual immorality na nangyari. You're not an illegitimate children. Hindi ka tunay na anak. Ang Father namin ay ang Diyos. So sabi sa verse 42, Jesus said to them, if God were your Father, you would love me, for I came from God and I am here. I came not of my own accord, but He sent me. So pinapakita na ni Jesus dito na, hindi ako nagmula dito sa mundong ito. Okay. I came from God and I am here. He sent me. God sent me. So, pinapakita niya na yung kanyang pagka-Diyos, yung hindi siya of this world. Okay. And sa next verse, why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word. Ayun na. Minsan ganun tayo no? Na meron tayong mga naririnig na ayaw na talaga nating pakinggan. Hindi dahil sa bingi tayo or what. Pero, hindi talaga ayaw natin pakinggan kasi sarado yung isipan natin eh. At ayaw natin talagang pakinggan yung tao. Nakaranas na po ba tayong gano'n na nakikipag-usap tayo sa tao, tapos parang siya, oo lang nang oo. Tapos ano nga ulit yun? Ganito yun eh, parang ganito yung mga nangyayari sa mga Pharisees. They cannot bear to hear the word of God. Because of their stubbornness, because of their pride, yun yung weakness nila. And doon tayo titirahin ng dyablo. Doon sa blind spot natin. Doon sa weakness natin. And sabi dito sa next, you are of your father, the devil. Ito na, nireveal na ni Jesus kung sino talaga yung tinutukoy niyang father. Ang dyablo po. And you are of your father, the devil, and your will is to do your father's desires. And dinescribe niya po ang devil. He was a murderer from the very beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character. Ganun talaga ang demonyo. For he is a liar and a father of all lies. But because I tell you the truth, you do not believe. So parang kino-compare na ni Jesus na kayo rin parang
yung father nyo parang kayo rin, mga demonyo. Because you don't believe in truth. Sinasabi ko na sa inyong katotohanan eh. Minsan ganun tayo, no? Na we don't believe the truth. And sana naman wag tayong sabihan ng balang araw ng ating Panginoon na, you don't believe me because your father is the devil. Binulag, nakakabulag po ang binulag na biningi pa ng devil yung mga tao. He is the murderer from the very beginning. So, naranasan niyo na po ba ito na ma-enslave sa demonyo? So, pag-isipan po natin mabuti na baka meron pa po tayong mga situation na the devil is working in our lives. And dito na sa ating last verses, which one of you convicts me of sin? If I tell you the truth, why do you not believe me? Whoever is of God hears the word of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Wag naman po sana umabot sa ganito, na we are not of God. And minsan na-encounter natin si Jesus sa buhay natin. And minsan ayaw natin pakinggan. We don't want to hear. Because nandun pa tayo sa bondage of sin. But the good news is, in Ephesians 1 verse 5, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will. Gusto talaga ni Lord, kaligayahan niya at kalooban niya talaga na tayo'y maging anak niya. Predestined na tayo. Ibig sabihin, determined na tayo beforehand. And nothing will change it. And sa Galatians 3:26, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Through faith. Si Jesus lang po ang siyang makapagliligtas sa atin. Si Jesus lamang ang tanging daan upang malaman natin ang katotohanan at siyang magpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin, mula sa kasalanan. Hindi tayo magiging alipin ng dyablo dahil tayo ay magpapaalipin na sa katotohanan at sa katuwiran. Pero matindi ang kalaban at hindi siya titigil dito. Kaya, as a summary, let us, or those who truly belong to Christ, will, number one, abide in His Word, so we will know the truth, and the truth will bring you to spiritual freedom. Allow Him to set you free, so you will be brought into His family, and you will be able to spend eternity with Him. Sino ba namang ayaw mapunta kasama ang ating Panginoon sa kalangitan? And lastly, let us act like Him. Obeying Him, following His words, and living a life worthy of the name Christian. Sinasabi mong anak ka ng Diyos, kiniklaim mo na sa Kanya ka, eto po, abide in His Word, allow Him to set you free, and act like Him. Truth is, if you continue to sin, ito po yung katotohanan if you continue to sin, you are slaves to sin, and you are making that sin your master. But if you make your own decision today, na Lord, ayoko nang mapunta sa kasalanan, ayoko na maging slave ng kasalanan, Lord. Gusto ko nang kumawala sa kasalanang ito, sa
sobrang paglalaro ko, sa pagsasagot ko sa magulang ko, sa pornography, sa kaadikan ko sa paninigarilyo, sa alak. Lord, ayoko na. The good news is, Jesus is willing to offer us His freedom from slavery through His death on the cross. That is His mission. Yun yung pinaka-mission niya sa atin. Bakit siya bumaba dito? To save us from the bondage of sin, to save the lost, and call us to repentance. The question is, are we willing to accept the truth, the freedom, the gift of salvation, and repent and surrender your life to Jesus? Are we willing? Are we willing? If it's that you, if ikaw yun, just reflect on this word of God. And gusto ko po kayong ipanalangin. Tayo po'y yumukat manalangin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lord, totoo nga po na kailangan ka namin sa aming mga buhay. Na hindi kami, Lord, mapapalaya ng tunay sa aming mga kasalanan kung hindi namin kayo papapasukin, Lord, sa aming mga buhay. Kung hindi namin paniniwalaan ang inyo pong katotohanan. At hindi namin, Lord, isa sa pamuhay, Lord, kung sino ka, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord. Kung meron po kaming mga kasalanan na hanggang ngayon, Panginoon, ay pinamumuhay pa namin, Lord. Tinatago namin, Panginoon. Na meron kaming mga bagay, Lord, na makasanlibutan, Lord, na hindi niyo po kalooban, Panginoon. Lord, lumalapit po kami ngayon sa inyong harapan. Gusto po namin, Lord, na ang inyo pong katotohanan, ang inyo pong truth, Lord, ay magpalaya, Lord, sa amin. Palayain niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan po namin. At iligtas niyo po kami, Panginoon, sa gawa ng kaaway na pilit, Lord, kaming tinatali sa mga kasalanang ito. Pilit kaming inaalipin, Panginoon. Lord, ayaw na namin ito, Panginoon. We surrender, Lord, all our lives to you, Panginoon. Today, Lord, this day, Lord, we want to surrender our full lives, our whole bodies, Lord, our works, our decisions, our families, our health, our businesses, Lord, we surrender all to you, Panginoon. And nawa itong mga to, Panginoon, ay tunay na mag-glorify po kayo, Panginoon. Hindi ito, Lord, magamit ng kaaway para kami sirain, Panginoon, na mapahiwalay, Lord, kami sa inyo. Lord God, gusto po namin, Lord, na pumasok po kayo sa aming mga buhay this time. We allow you, Lord, to free us from our sins, Lord. We thank you, Lord, dahil pumarito ka at iligtas niyo po kami sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord God. Kayo, Panginoon, ang siyang magkontrol na sa buhay namin. At kayo na po ang maging Lord and Savior ng aming buhay. Lord, we declare this today. In Jesus' name, amen.
Amen.